Hello! Kumusta? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang epekto ng pagbubukas ng mga daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Sa 333 taon ng pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas, ay nagtagumpay silang mapigilan ang anumang tangkang pag-aalsa. Naging matagumpay ang mga Espanyol sa pag-aantala ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ngunit, nagbago ito sa mga huling dekada ng ika-19 na taon. Sa araling ito ay tatalakayin ang mga pangunahing kaganapan bago ang taong 1872 na nagsilbing pundasyon sa paglakas ng kamalayang makabayan ng mga Filipino na nagbigay daan naman sa kilusang reforma at himagsikang Pilipino noong ika-19 na taon. Bago ang lahat, nais ko munang malaman kung ano ang iyong opinyon o reaksyon tungkol sa kasabihang ang edukasyon ay susi sa magandang kinabukasan. Nakapaghatid ka ba ng sarili mong opinyon? Kung oo, tara at simulan na natin. Maraming pag-aaklas ang isinagawa ng mga katutubo sa Pilipinas upang ipakita ang kanilang pagtanggi sa pamamahala at sa patakarang ipinatutupad ng mga dayuhang Espanyol. Ngunit, ang mga pakikipaglaban na ito ay sumasalamin lamang sa pagmamahal sa kani-kanilang pangkat, komunidad at lalawigan. Mas naging masidhi ang damdaming makabansa ng mga katutubong Pilipino sa mga huling dekada ng ika-19 na siglo dahil sa mga salik na nagpasibol ng nasyonalismong Pilipino. Sa pagtatapos ng 7 taong digmaan na kinasangkutan ng Spain noong 1763, nagpatupad ang monarkiyang Bourbon sa ilalim ni Haring Carlos III ng mga pagbabago na naglayong patatagin ang kaniyang pamumuno sa loob ng kahariaang Espanyol. Isa sa mga pangunahing pagbabago ay ang paghikayat na palakasin ang kalakalan sa pagitan ng Spain at mga kolonya nito. Sa Pilipinas, nagbigay daan ito sa pagbuo ni Gobernador General Jose Basco E. Vargas ng isang pangkalahatang planong pang-ekonomiya noong 1784. Tinangka nitong magtatag ng iba't ibang patakaran at programa na may kaugnayan sa ekonomiya ng bansa. Isang pangunahing mithiin ng pamunuan ni Basco ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbuo ng mga monopolyo ng mga produkto ng pananim at pagluwas ng mga ito sa pandaigdigang pamilihan. Naisakatuparan ang mithiing ito hindi sa panahon ni Basco, kundi sa pagpasok ng taong 1800. Nagsilbi ang Maynila bilang sentrong daungan ng kalakalang galyon, ngunit tumugon lamang ito sa mga pangangailangan ng pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol. Hindi dito napaunlad ang ekonomiya at mga industriya. Tumagal ang ganitong kalakalan mula 1565, dala ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi, hanggang 1815, simula ng pagsiklab ng digmaang pangkalayaan ng Mexico laban sa Spain. Sa kabila nito, nananatiling sarado ang Maynila sa pandaigdigang pamilihan. Magbabago ito noong 1834 nang binuksan ng mga Espanyol ang Maynila sa pandaigdigang pamilihan. Dumagsa ang mga mangangalakal na dayuhan, pati na rin ang kanilang mga kalakal. Binuksan din ang ibang mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pangunahing halimbawa nito ay ang daungan ng Iloilo na naging sentro ng kalakalang asukal sa buong bansa simula ng ika-19 na taon. Bunga nito, maraming kagubatan sa karatig lupain ng Negros ang nahawan upang maging asyenda bilang tugon sa lumalaking negosyo ng asukal. Nagdulot ito sa malakawang pandarayuhan ng mga tao patungong isla ng Negros at nagbigay daan din ito sa pag-unlad ng Iloilo bilang sentrong komersyal sa Visayas. Lalo pang lumakas ang pandaigdigang komersyo nang napabilis ang biyahe ng mga barko mula sa Maynila
patungo sa Europe at Africa nang binuksan ng Suez Canal noong 1869. Umiksi ang biyahe mula Pilipinas patungong Spain mula 3 buwan tungong 1 buwan. Nadagdagan ba ang iyong kaalaman? Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ilang daang taon napasa ilalim ang Pilipinas mula sa kolonisasyon ng Espanya? Ikalawang tanong, ano ang pangalan ng hari ng Espanya na naglayong patatagin ang kanyang pamumuno sa loob ng kahariang Espanyol at palakasin ang kalakalan sa pagitan ng Spain at mga kolonya nito? Ikatlong tanong, ano ang pangalan ng gobernador general na namuno upang palakasin ang planong pang-ekonomiya noong taong 1784? Ikaapat, anong taon binuksan ang Maynila para sa pandaigdigang pamilihan? At ikahuling tanong, ano ang tawag sa kantarilya o waterway na binuksan upang maging daanan ng mga barko mula sa Maynila patungo sa Europe at Africa?